dwell forever in your house, that I may gaze on your loveliness all the days of my life. Save your people, Lord. Show us the ways to come home. We have been wandering far from your love. Save your people. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bakit nagsasawa kang magmahal? Napakasarap magmahal. Pero bakit nangangawit tayong magmahal? At minsan, napakatipid pa natin sa ating pagmamahal. Kapag tayo'y napapagod na sa pagmamahal, kapag umaayaw na tayong umibig, isa lang ibig sabihin, masyado tayong nakatingin sa ating sarili. Hindi ka mapapagod at ibibigay mo ang lahat-lahat kung makakalimutan mo lang ang iyong sarili. Napansin nyo, kapag nanonood ka, nakakalimutan mo ang sarili mo. Kaya nga tuwang-tuwa ka. Ang dahilan ng ating lungkot madalas ay sobrang pag-aala-ala sa sarili. Kapag naalaala mo, tinignan mo kung gaano ka minamahal ng iba, kung gaano ka minamahal ng Diyos, matutuwa ka. Magpapasalamat ka at maghahanap ka ng paraan para masuklian mo ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang kabutihan na binibigay ng iba sa iyo. Aminin natin, mga pagkakataon na kung saan wala tayong ibang inisip, kundi ang ating sarili. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo nagreklamo, at kung saan sinasabi natin, paano na lang ako. Sa mga pagkakataon tayo naging makasarili. Tingin natin ito ng awa at tawad sa Diyos. Para tayo'y makitang karapat-dapat muli makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubsob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak na kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas
ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon, aking taulay, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Pinaganda siya roon ng hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at binuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan ng kanyang buhok, ang humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ang nagsabi, bakit hindi pinagbili ang pabango at ibigay sa mga dukha ang pinagbilhan?
Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahon kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Nabalita na maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Pakisabihan nyo naman po ang iyong mga katabi, God is good. God is good. Sobra, God is good. May napanood po akong isang video na feature po ito sa GMA News. Tungkol po sa isang tatay, matanda na, stroke patient. Mula po siya sa Plaridel, Bulacan. Noong pong February 14, araw po ng mga puso, sinurprise po nitong mister ang kanyang asawa. Nagpabili po si tatay ng mga rosas sa kanyang anak. Noong pagka-uwi po ng kanyang bisis, parang pinrank pa siya. Sabi po ng anak niya, "Ma, bilisan mo, masakit daw yung tiyan ni tatay." Yan, nagmamadali po. Pumasok yung misis sa kwarto, nakita niya yung kanyang asawa nakahiga sa kama, nakatakip po ng kumot yung kanyang katawan, at inalis po niya yung kumot. Nagulat po itong babae dahil hawak-hawak po nitong matanda yung bouquet of flowers. Binibigay po niya doon sa kanyang misis. Kahit na hindi po makatayo itong tatay, nag-effort po siya. Ibigay yung bulaklak sa kanyang asawa. Gusto po niyang halikan yung misis niya. At tuwang-tuwa po itong babae, pero higit po sa lahat, naantig po yung kanyang puso. Bakit? Kasi kahit na ay sakit o may karamdaman yung kanyang mister, kahit na nahihirapan siya, hindi po naging hadlang yon para ipakita ang kanyang pagmamahal. Totoo naman po, kapag nagmamahal ka, maghahanap ka ng paraan para ipakita mo ang iyong pagmamahal. Ang tunay na umiibig, hindi nakikita yung balakid, yung problema. Ang kanyang tinititigan, ang kanyang nakikita, ay tanging minamahal lang niya. At ang tunay na nagmamahal, handang magbigay kahit na masakit, kahit na mahapdi, kahit na hindi na madali. Remember that, my dear friends, that true love knows no limit. True love always gives, even if it hurts. And true love is willing to sacrifice, even if it is not easy, even if it is inconvenient. At ito po ang eksena na ating narinig sa ating mabuting balita ngayon. May isang babae po, si Maria, ang kapatid ni Lazaro, na binuhay ng ating Panginoong Hesukristo, na hindi nagdalawang isip, ibuhos yung mamahaling pabango sa paa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pabango po ay tanda ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pasasalamat. Isang pagmamahal na walang sukat, walang pagkukwenta, walang pag-iimbot. Habang si Judas naman, dahil sa kanyang katakawan sa pera, iba yung kanyang pananaw. Ang sabi niya, sayang naman, pwede pa natin ipagbili yan. Pero sa tunay na nagmamahal, walang sayang. Di po ba? Kapag mahal mo, hindi ka magtitipid. Kapag mahal mo, hindi ka nagbibilang. Kapag mahal mo, ibubuhos mo ang lahat. Amen? Ayan, mga misis. Alam nyo na sasabihin nyo sa inyong mga mister mamaya, kung mahal mo ako,
Huwag mo akong titipirin. Amen? Kayo naman po mga mister, gantihan niyo mga misis niyo. Sabihan niyo sila, kung mahal mo ako, huwag kang magrereklamo. Amen? Napakaganda po ng tagpo sa ating ebanghelyo. Ang sabi po, kumuha daw po ng 1 litro na pabango, nasa alabastro na lalagyanan itong si Maria at binuhos daw po sa paa ng ating Panginoong Hesukristo. Baka hindi niyo po alam ito. Bago mo babuksan yung lalagyanan, yung alabastro, kailangan mo munang basagin yung takip nito. Diba kahit naman sa mga pabango natin ngayon, bago mo makuha yung pabango, kailangan mong buksan, alisin yung wrapper. Di po ba? Pero merong malalim na kahulugan po ito. What is the gospel trying to tell us? Remember this. You cannot pour everything without breaking something. Amen? I will repeat that. Remember that. You cannot pour everything without breaking something. Mga kapatid, hindi ka makakapagbigay ng buong oras mo kung hindi mo babasagin ang iyong pagpapahinga, ang iyong comfort. Hindi ka makakapagmahal ng totoo kung hindi mo babasagin ang pride mo. Di po ba? Hindi ka makakapag-alay ng buo kung hindi ka handang masaktan. Para maibuhos mo ang pabango, kailangan basagin mo ang sisidlan. At para maibuhos mo, maibigay mo ang iyong pagmamahal, kailangan basagin mo din ang iyong puso, ang iyong loob. Kaya may katotohanan, true love hurts. If it does not hurt, it is not love. Amen? Pero pansinin niyo po, ang pusong basag, yan yung pusong marunong magmahal. Ang pusong nasaktan, yan ang pusong marunong umunawa. Ang pusong nabasag, winasak ng iba, yan ang pusong handang ibuhos niya ang kanyang sarili. Ang tanong, anong kailangan mong basagin sa iyong sarili para makapagmahal ka ng buong buo, ng todo-todo? May dalawa pong magkapitbahay, pero magkaiba po yung kanilang ugali. Yung isa po, kapag may tinapay, kapag mayroong pagkain, tinatago po niya. Unti-unti kinakain po yung kanyang pagkain, yung kanyang tinapay. Kasi natatakot po siya na maubusan. Pero yung kapitbahay niyang isa, isang tao, kapag meron po siyang tinapay, kapag meron po siyang pagkain, palagi hinahati, binibigay sa mga nahihirapan. Kahit mismo yung kapitbahay niya, nag-share po siya sa kanya. Bandang huli, anong nangyari? Yung isa na nagtatago ng pagkain, gutom pa rin. Pero yung isa na marunong magbigay, mag-alay, mag-share, busog sa tuwa, sa saya. Because there is joy in sharing. Di po ba? Makikita niyo po yan sa mga magulang, sa mga lolo, lola. Ano yung tuwa niyo po, kayong mga magulang, kayong mga nakakatanda? Pag masaya yung mga anak niyo, di po ba? Kapag masaya yung mga apo niyo. Pero yung mga tumatanda po na walang anak, napakalungkot. Ay kaibigan po ako. Ang tagal na po nagdarasal. Hindi sila magkaroon ng anak. Isa, nag-aaway po silang mag-asawa. I am praying for them. Pero sabi niya, kung hindi man po kami bigyan ng anak, Father, we focus on giving to one another. Dahil yun naman po yung pangako namin sa bawat isa. Ang umpisa ng aming kasal ay yung mahalin ang bawat isa. Ang tunay na pagmamahal, hindi nananatili lang sa sarili. Diba? Kailang ka tunay na masaya kapag kumakain. Pag meron kang kasama, kailang ka tunay na masaya na nagbabakasyon. Kasama mo sa bakasyon yung iyong pamilya. Di po ba? You may want to keep things and money for yourself. But if you're all alone, you will just be lonely and miserable. Only those who are willing to break themselves, to share fully, are the ones who are truly happy and alive. Kapatid, huwag ka matakot na maubos sa pagmamahal. Dahil ang mga taong nauubos sa pag-ibig, silang pinupuno ng Diyos. Ang tanong, kanino mo pa nire-reserve yung iyong pagmamahal? Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos, dumarating at siya'y karapat-dapat ng ating pag-ibig at pagmamahal. Ngayon tayo'y inaanyayahan ng Diyos. Wag lang tayong magmahal ng mura. Magmahal tayo ng totoo. Magmahal tayo ng buo. Total magmamahal ka na rin
Bakit hindi ka pa magmahal ng todo-todo? Di po ba? San mapupunta yung the best na pwede mong ipagkaloob? Matatapos din ang buhay natin dito. Masasayang lang. Bigay mo dahil walang nasasayang sa tunay na nagmamahal. Amen? Karinawa, hindi lang tayo magbigay ng mga tira-tira. Kung hindi magbigay tayo, kahit na masakit. Pero kung totoo naman, yan ay isang grasya. Yan ay pagpapala. Matuto sana tayo na basagin ang sisidlan ng ating puso. Dahil kapag saradong iyong loob, mabubulok. Kung ano man ang tinatago mo dyan, basagin mo ang iyong loob. Kahit na masakit, ibuhos mo ang iyong oras, ang iyong lakas, ang iyong puso para sa Diyos at sa iyong kapwa. Kapag nagbigay ka ng sobra-sobra, sobra-sobra din ang babalik sa iyo. Kaya pagdasal po natin sa banal na misang ito na huwag mag-alinlangan na magmahal ng tunay na totoo ng sobra-sobra dahil ang Diyos palaging tunay at sobra-sobra din ang pagmamahal, ang kanyang grasyang binibigay sa atin. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Sa kabutiang loob ni Jesus, inaanyayan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakakatiyak tayo sa Kanyang habag, kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtitiyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bilanggo naway magkaroon ng kaginhawaan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, sinusugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Pagkaloob mo sa pamagitan ng kanyang presensya, sa aming buhay, lagi kaming paginhawahin ng kanyang kabutiang loob at lakas. Amen. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin. At ikaw ay nagbigay sa aming buhay na walang maliw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhan minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Nang pawang nais mong tubusin ang Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, tapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig ng kapangyarihan, sa krus ay tinangal. Sa krus, pinasyang patawarin ang mga tao, sa krus ng tagumpay ang pinakong Kristo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang amang misteryo ng hapis at walhati ay pagdiwang at tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay. Ay pamalagian mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tingin niyo po, magkano ang nagpapaalis ng apdo? Ako po wala na akong apdo eh. Nagkaroon ako ng bato sa apdo. Ng mga panahon na yon, mga 70,000 po. Mahal, no? Mas mahal po siguro ngayon. Magkano po ang knee replacement? Nung kakilala ko po, sa UST pa yata, mga 1.2 million. Magkano po nagpapa-brain surgery? Million din po, no? Magkano po nagpapabukas ng puso, nagpapaalis ng bara? Mga kalahating milyon, 1 milyon. Mahal po ang nagpapagamot. Pero, nagpasalamat na ba tayo sa Diyos? Hindi naman tayo sinisingil sa buhay, sa katawan na binigay niya sa atin. Di po ba? Pero anong tanging hiling lang ng Diyos? Ayong maging mabuti tayo, magmahal tayo sa ating mga kapwa. Bakit kailangan mong magmahal ng sobra-sobra, todo-todo? Kasi
sobra-sobra din nagmamahal, todo-todo din ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya nga, magbigay ka na may ngiti sa iyong muka. Mag-alay ka na may tuwa sa iyong loob. Amen? Pero para ikaw ay makapag-alay, para ikaw ay tunay na makapagbigay at makapagmahal, kailangan basagin mo muna ang iyong loob. Kung paano ang kandila hindi po makakapagbigay ng liwanag kung hindi masusunog, kung paano ang halaman kailangan bumagsak muna yung bunga bago siya makapagbigay ng bunga sa iba. Kailangan din may mawala, may masira, may malusaw, may mabasag sa atin para tayo tunay na makapagmahal at makapagbigay. Ano yung kailangan mong alisin sa iyong pag-uugali para maging mas buo, maging mas tunay ang iyong pag-ibig at pagmamahal? Umpisan po natin alisin ang pride. Amen? And what is pride? It is the belief that you are the most important. You are important, yes. But you are not the most important. What is true love? You see that the other is also important. You see that the other is also worthy of your love. The more that you give, the more that you'll become happy. The more that you truly love, the more that you will be truly blessed by God. Kaya ngayong araw pong ito, yan ang ating assignment. Kalimutan mo muna ang iyong sarili. Kung may humihingi sa'yo, bawal magreklamo. Walang nasasayang sa taong nagmamahal. Dahil ang taong tunay nagmamahal, nagiging kamukha ng Diyos. At kapag kamukha mo ang Diyos, puno ka ng grasya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.